Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag 500 na utak pa kayo, hinahamon ko kayo. What? Hindi lang bunganga, may mga dance moves pa ngayon. Inggit lang kayo sa mga dance moves to. Di sumayaw na rin kayo. Join us in bangat, bangat, bangat. Complete with the facial expression. Bangat, bangat, bangat. Di ba? Hindi pa yan, ha? Ngiwi, ngiwi, ngiwi. And budol, budol, butod. Butod, butod, butod. Nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? At iniisip ko naman talaga na kung lahat ng tayo maniniwala na saging ang gamot sa COVID, as Sal Panelo says, ay saan tayo pupulutin? Ano po ang maging komento po ninyo dito sa speaking of Attorney Sal Panelo, no? Sabi niya it's hard to prove the political persecution claim na sinasabi po daw ninyo dahil sabi niya it appears that he really served as counsel for them. I assume talking about Lucky South 99, no? He has made many contradictions, inconsistencies which resulted in complaints because it came from him directly nung nandun po kayo sa Quadcom hearings. Well, I think that's gross ignorance of what asylum is, no? So I will not even bother to answer observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Mm-hmm. Sir, how are you with Attorney Sal? Well, ako, hindi ko siya pinapansin, pero, I understand where he's coming from. Kasi kung maalala nyo, when I initially resigned in 2019, to run for the Senate and hindi natuloy because I had the heart attack, he volunteered to replace me, no? And ako naman, thank goodness merong replacement sa akin because being a spokes was a thankless job. Pero nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, tumawag mismo sa akin ng presidente at sinabi, pwede ba bumalik ka na? At iniisip ko naman talaga na kung lahat ng tayo maniniwala na saging ang gamot sa COVID, as Sal Panelo says, ay saan tayo pupulutin? So bumalik ako, no? So that's all the dealings I've had with Sal Panelo. Mm-hmm. But ang alam ko talaga, he really wanted to become spokesperson in 2019. And ako naman, goodness gracious, alam mo naman yan na Maricel, no? It was such a thankless job. It's not a job that I would aspire for, nor would want to hold on to for a longer period of time. Nahihelo na ako dito sa mga taga-DOJ. Manggigipit lang, gigipitin lang ako, hindi pa sila magkasundo. Sabi nung isang Yusek, hahanda na namin ang red notice alert. Sabi naman ng isa na spokesperson, hindi pa kasi pinag-aaralan pa ng mga international law experts. Ang gulo nyo naman, manggigipit lang kayo eh. Pwede ba magkaroon naman kayo ng isang boses na hindi nahihelo yung biktima ng inyong paggigipit? Hindi ko tuloy alam kung ako'y matatakot o matatawa sa inyo, no? Dahil panggigipit na lang, hindi nyo pa alam kung anong gagawin. But in any case, alam nyo po, wala kayong magagawa. Okay? Kung kayo'y nag-aral ng international law sa inyong law school, pareho naman kayong abogado, alam nyo po na kapag merong pending asylum petition, merong non-refuma. Kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo, hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum neto dito sa Netherlands. At syempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Mantakin ninyo, qualified human trafficking, ako daw ay nag-text at tumawag, nag-follow up ko ano pa yung kulang ng dokumento ng Lucky South 99. Kriminal ba yun? Hello naman, sobra naman kayong OA. Hindi po kriminal yun dahil gawaing abogado yan. Kung yung aking ginawa bilang isang abogado ay kriminal, wala na pong mag-aabuga siya. At ang delikado po dyan, lahat po ng tao na may haharaping demanda, lalo na mga non-bailable, wala na po silang makukuhang abogado dahil ang abogado matatakot na baka pati sila madawit. Ang katotohanan po niyan ganito. Nung ako ay kinontempt ng Kongreso, akala nila mapapadeport nila ako, mapapakancel nila ang aking passport. Mga kulang talaga sa katalinuhan yung mga huwad committee na yan. Paano ka naman mapapauwi, balido yung passport? Siyempre, kailangan makancel ang passport. Hindi nagbabasa ng passport law. Yung passport law, ako staff member pa sa Kongreso, hindi pa ako naging congressman noon. Isa na ako doon sa sumulat ng passport law. Hindi po yan po pwede makancel na walang court order. Nung na-realize nila,
mahabang panahon na nakalipas na hindi nila ako makukuha dahil doon sa Congressional Warrant of Arrest na yan, sabi nila, taniman ng kaso. Kaya, Nobyembre na naghain ng supplemental complaint affidavit. Ibig sabihin, hinabol talaga at ang pakay talaga nila ay magkaroon ako ng kaso nang sa ganun, makancel nila ang passport at mapauwi ako at makulong. Kasama ng mga ordinaryong mga individual na matagal na panahon na walang piyansa kasi non-bailable yan. Well, sorry na lang kayo dahil kayo rin ang nagsabi nung 17 of March, 17 of March ba yun o April? Kailan ba dinala si tatay? Dinala si tatay 11. Kayo rin nagsabi ng 17 March na ipapakanselan yung passport ko. Kaya nga, binabuti ko na, at sabi pa nga ni Inday Sara, sasamahan pa kita kung kinakailangan na humingi ng asylum dahil kapag na-cancel ang passport, liable ka na for summary deportation as a illegal alien. Kasi ikaw ay unregistered alien dahil kinakailangan ng valid na passport bago makapasok. Kapag ikaw ay asylum seeker, hindi ka po pwedeng unang ma-deport dahil wala kang papeles. Pangalawa, hindi ka po pwedeng ma-extradite kahit anong dahilan hanggang hindi pa tapos ang nakabinbin na asylum. Now, ngayon nga po ay World Refugee and Asylum Seeker Day. So pinagdiwang ng buong mundo itong karapatang pantao na humingi ng asylum para sa mga taong ginigipit dahil sa kanilang mga paniniwalang politikal o mga iba't ibang mga bagay pa. Sa akin naman po, halata naman po, no? Sus Mariosep, walang basehan na non-bailable case. Ang gusto nila, mapatahimik ako dahil ang laki-laki ng bunganga ako na non-stop yung aking bangag. Hindi lang bunganga, may mga dance moves pa ngayon. Inggit lang kayo sa mga dance moves to. Stop it. Get some help. Di sumayaw na rin kayo. Join us in bangag. Complete with the facial expression. Bangag. Di ba? Hindi pa yan, ha? Ngiwi. And budol. Di ba? Well, alam niyo po, magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag-500 na utak pa kayo. Hinahamon ko kayo. Sige, subukan niyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit nyo ako. Akong akala nyo wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Weather lang yan. Bilugan daigdig. Kaya huwag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo never kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat.